Ikaw, naranasan mo na bang siraan ng isang tao nang dahil sa trabaho mo? At yung naninira sa akin, isa ring embalmer o embalsamador. Tapusin nyo yung video ko na to, malalaman nyo kung ano yung nangyari. Kagabi kasi mayroong tumawag po sa akin na kakilala ko. Ngayon, ipinagbigay alam niya sa akin kung ano yung nangyayari talaga ng paninira pala sa akin. Hindi siya sigurado kung ano talaga yung nangyari, kaya tinawagan niya ako para alamin kung totoo nga ba yung naririnig niyang chismis o paninira sa akin. Di tumawag nga siya kagabi sa akin, tinanong niya kung nagbalsamo o gumagawa ba ako sa ganitong punerarya. Sagot ko naman sa kanya, hindi ka ako. Hindi pa ako nakakagawa rin sa punerarya na yon. Nung malaman niya na hindi nga ako gumawa sa punerarya na yon, doon pa lang napag-isip-isip niya na hindi totoo yung naririnig niyang chismis o yung paninira sa akin. Kaya ikinuwento na niya sa akin kung ano talaga ay yung narinig niya. Kasi nakausap niya mismo yung tao na gumagawa ng chismis o naninira sa akin. Ganito yung kwento sa kanya nung naninira sa akin. Ito ayon lang sa pagkakwento sa akin pero kikwento ko sa inyo. May ginawa kang patay si Bong sa General Tino. 3 araw pa lang ekang nakaburol, buong muka inaamag na. Inayos lang nung kasamahan ko. Hindi ko alam pangalan ng kasamahan niya. Kaya naayos. Nung matapos na marinig nung kakilala ko yung kwento nga o yung chismis na ipinagkakalat ng tao na yon, tinawanan lang niya. Kasi hindi naman niya alam kung totoo, di ba? Ngayon, yung kakilala ko na yon, nakakwentuhan rin niya yung isa pang embalmer. Ngayon, yung embalmer na yon, nakakwentuhan na rin pala niya yung naninira sa akin. Naikwento na nung naninira sa akin na nakasira nga daw ako ng patay o inamag yung binalsamo kong patay. Kaya nung nagkakwentuhan yung kakilala ko saka yung isa pang embalmer, nagtugma yung ginagawang paninira ng tao na yon. Nung magkausap nga yung kakilala ko, saka itong embalmer, doon na tumawag sa akin yung kakilala ko. Inalam niya talaga kung ano yung nangyari o kung totoo ba yung ginagawang paninira nung isa pang embalmer na yon. Sana nagigets nyo Ngayon, parang ang gustong palabasin ng taong naninira sa akin na hindi ako maayos gumawa. Yun yung pinakapunto, di ba? Pero alam nyo mga kamorge, yung taong binabanggit ko na naninira sa akin, kakilala ko naman po talaga yon. Minsan pa nga nagkakasabay kaming magbalsamo doon sa Gapan. At kapag nagkakasabay po kami na gumagawa o nagbabalsamo, hindi ko siya niyayabangan. Low-key lang tayo. Hindi ako yung tipo na dapat ganito gawin mo, dapat ganyan. Hindi po ako ganun. Pero siya, alam ng lahat na ang ugali niya, magpapakita siya ng picture ng mga binabalsamo niya, pangangalandakan niya na ganito siya gumawa, na maayos siya gumawa, na maganda siya gumawa. Buti nga sana kung maayos siya talaga gumawa Pero ang problema, yung embalsamador o embalmer na to, walang lisensya. O meron din akong ikikwento sa inyo, patay na binalsamo niya, hindi ito paninira, ikikwento ko lang talaga sa inyo kung papaano siya gumawa. May naging patay si Boss Sherwin, yung tito ko na namatay. Taga San Nicolas yung patay na yon. Yun yung panahong bumagyo, walang kuryente. Siya ang nagbalsamo dahil may ginagawa po ako nun. Ay naalala ko na, meron akong interview nun sa Manila, parang kay Julius Babaw ata yon. Ngayon pagbalik ko, 3 araw nang nakaburol yung patay na yon. Tumatawag sa akin si Boss Sherwin o yung may-ari ng punerarya dahil meron daw lumabas na uod doon sa patay na binalsamo niya. Sa katunayan, nasa akin pa picture at kung ano yung talagang nangyari sa patay na yon. Ngayon, pagpunta po namin ng takuhan doon sa mismong pinagburulan ng patay na yon, napakaraming langaw talaga. Nakita ko nga yung muka, meron ng mga uod. At isa pang pinagtataka ko, nung pagpasok ko doon sa mismong loob, kung bakit umaamoy, tinanggal ko ngayon yung damit. Inangat ko yung damit, tinanggal ko yung pantalon at nakita ko nga na nabulok yung tiyan, yung hita, yung binti, saka yung gawing taas na to o yung muka. Hindi ko siya sinisiraan, ipinaliliwanag ko lang sa inyo kung paano siya gumawa. Nung una mga kamorge, pinagtatakpan ko siya sa pamilya na kung ano-ano na ang dinadahilan namin para lang wag lang siyang masira. Hindi ko kasi gawaing manira ng tao lalo na katrabaho o kamukha pa ng trabaho ko, diba? Ngayon, bigyan nyo lang ako ng lakas ng loob, ilalagay ko sa comment section yung sinasabi kong picture na gawa niya. Kawawa yung pamilya ng mga patay na binabalsam mo. Ewan ko ba, pero parang Jomar ata pangalan nun